bakit kailangan daw ibalik ninyo yung 90 billion pesos na nakapark yata sa pondo ng PhilHealth? Well, basically, ang pinanggalingan po nito is from a Department of Finance circular na kung saan po ay nire-request nga po na kuhanin yung mga may mga pondo sa mga GOCCs Correct. para po maipag pondo naman siya doon sa mga unprogrammed doon sa mga programa ng gobyerno na wala pa pong pondo. Ang pinanggalingan po naman ng or basehan ng circular na ito ng DOF is yung pong ating um, GAA or the Appropriations Act of 2024 kung saan may provision po doon na sinasabi na that the DOF can actually get all those money again to fund the unprogrammed activities of the government. So kami naman po bilang isang institution also by the government ay sumunod lamang dito po sa batas na ito at sa circular, but of course prior to doing so, we also sought the opinion of those offices which are actually overseeing PhilHealth, like the GCG, like the OGCC, and of course the COA. And Alright. ang kanila naman pong mga opinion is maaari naman namin pong ibigay following again the law na GAA and of course the DOF circular. Okay. So mukhang wala naman yata nagko-question na dapat ibalik at tama ang sabi ng Department of Finance, yung inyong mga pondong hindi nagagamit, lahat ng government-owned and controlled corporations, mga 200 billion pesos po yata yung total ano po, ibalik para pondohan. Mga proyekto daw, lalo na mga infra na wala pang pondo. Ang problema, nasisilip tuloy ng mga tao na ba't ba lumaki ng husto yung nakapark na pondo ng PhilHealth? Hindi ho ba ito problema na parang kulang o kapos ang serbisyo ninyo? Well, unang-una din naman po, Ma'am Malu, naaayon din sa batas na ang PhilHealth ay kinakailangan na magkaroon ng tinatawag na reserve fund. At ang atin pong reserve fund is meron pong inilagay sa batas na dapat po ang reserve fund natin is may ceiling ah, na dapat ay hanggang doon sa maximum of 2 years expenditure as projected yung pong ating mako-compute. So talaga naman pong kahit ang batas ay nagsasabi na dapat ang PhilHealth ay merong mga tinatawag na reserve fund. Now, Mhm. nabanggit din po I think at ito naman ay nalathala din doon sa ah, pinanggalingan ng computation na ito na yun pong pondo na yon is not just for a year but Mhm. parang accumulation nun pong mga hindi natin lahat nagagastos or nayu-utilize sa Mhm. pagbabayad ng benepisyo para sa ating miyembro through the years. All So, right. ang sinasabi nila is nag-accumulate po ito. All right. Pero meron din nga pong nagtatanong na bakit nagkakaroon ng ganitong accumulation samantalang may mga pangangailangan na Okay. benepisyo or dapat ay mas pinapalawak ang benepisyo para sa ating mga miyembro. Now, sa batas po natin, ang sinasabi rin, kung meron tayong excess fund after the reserve fund, dalawa po yung pwedeng gawin. Mhm. Una is palawakin ang benepisyo o Correct. kaya ay ibaba ang kontribusyon Mhm. ng ating mga miyembro. Kung kaya't kami po ay nagsimula na ring magpalawak ng ating mga benepisyo since 2023 and hanggang ngayon po patuloy tayo ng 2024 according to our benefit plan and yung pong meron na tayong benefit plan for 2025. So Okay. yan po ay patuloy rin naman nating ginagawa at patuloy pa rin nating gagawin because yan po ay approved All and right. yan po ay nai-report na rin natin sa Mhm. Malacanang at tayo po ay minomonitor din ng Malacanang na dapat ay maipalabas itong mga pagpapaganda ng benepisyo na ito. Doc Ish, kung sakali po ba, parang kwento lang natin, eksakto, magkano dapat yung reserve fund ng PhilHealth at any given time?
at any given time po dapat ang sinasabi po sa batas nung RA 11223 or yung pong ating Universal Healthcare Act is it should be equivalent to 2 years of expenditures Okay. as projected po. Pero yun po ay sinasabi yung ceiling. So Okay. kailangan po nating makompute from the previous expenditure and then we have to set at least 2 years as a ceiling for the Magkano po ba yung reserve fund. balik tayo dun sa 89 billion pesos na pagbabalik? Nabalik na ho ba lahat? O 20 billion pa lang? Hindi pa po. Ang naibalik pa lang po namin is around 20 billion. Hmm. At yun pong iba ay nakaschedule ba hanggang matapos ang taon. But of course, Ma'am Malu, I think, I mean, alam nyo rin naman na merong mga grupo na nag-file ng TRO sa Correct. court. And Mhm. so, kung ano man din po yung magiging resulta nito at kung anong magiging ipag-uutos ng court, ay tayo naman po ay susunod din dito. Ngayon, may mga panukala sa Senado na sige, sana daw kung meron pala kayong ganong kalaking pondo, 90 billion na nakalagak sa PhilHealth at ibabalik sa Department of Finance, i-suspend na daw yung pagkolekta ng membership dues. O kaya bawasan daw. Parang ganon. Opo. Mga ganitong ideya, sa tingin niyo parang hindi siya mahusay po na ideya dahil parang yung continuity ng PhilHealth services sa mga miyembro, baka maapektuhan. Ano Yes. tingin mo? Opo. Well, actually, ang issue dyan is the sustainability, no? But tama rin po kayo, meron nga pong mga suggestion na because of this, ay baka kailangan bawasan na yung premium. At yan Correct. naman din po ang nasusulat sa batas. Kung meron tayong excess funds after the reserve fund, ay pwede tayong mag-increase ng benefit na ginagawa na natin or mag-decrease ng premium na ipinopropose naman po ng iba. Kung matatandaan po ninyo, during a Senate hearing also, ay nagsalita rin po ang ating presidente, si President and CEO Mandy Ledesma, na titingnan po natin kung maaaring i-suggest sa Malacanang na ibaba na muna or isuspend yun pong ating premium contribution na nasusulat sa Universal Healthcare Act. At sa Okay. ngayon po ay tinitingnan po namin at pinag-aaralan kung Alright. kakayanin nga po ng pondo na patuloy na mag-i-increase tayo ng benepisyo and at the same time, ibababa din po yung premium because, again, of the issue of the sustainability. Pero, Alright. Ma'am Malu, tama rin po kayo because currently, may mga pinag-uusapan po na amendment to the UHC law. Correct. Ito ay sa Senado at kasama po dito sa pag-uusap na ito yung pong pagbabago ng premium contribution schedule na nakasulat sa Universal Healthcare Act.